Magtanim ay hindi biro. Higit sa isang awitin, ito ay sumasalamin sa kwento at sakripisyo ng bawat magsasaka na sa kabila ng pandaigdigang krisis at iba't ibang hamon ay patuloy na nagsusumikap upang matiyak na may pagkain ang bawat pamilyang Pilipino sa kanilang hapag. Kaya para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang pagtulong sa mga magsasaka ay hindi lang usaping pang-agrikultura, kundi usapin ng pambansang seguridad. Mayo 1, taong 2025, nang umarangkada ang Benteng Bigas Meron Na o BBM Rice Program sa Cebu City. Unang nakinabang sa programa ang nasa vulnerable sectors tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pinalawak pa ito at idinagdag ang minimum wage earners, magsasaka, mangingisda, PUV drivers, mga guro at non-teaching personnel ng DepEd. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Binibili mula sa mga magsasaka ang palay na siyang ibinebenta sa kadiwa ng Pangulo Centers. Binibili ng NFA ang palay sa ating farmer sa tamang presyo at yan ay pinoproseso into rice, from palay into rice. Tapos kung rice form na yan, pupunta yan sa kukunin niya ng FTI. And the FTI naman with yung ating Kadiwa program at AMAS ay dinidistribute yan sa mga 800 stores all across the nation. Kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumurahin na bigas. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Sana itulong mo sa tulad naming mahihirap. Direktang naihahatid ang mga produkto sa mamimili nang hindi na kailangan ng middleman. Kaya mura itong naibebenta habang pinapataas ang kita ng mga magsasaka, mangingisda at MSMEs. Nung pumasok ako sa trabahong to, we only had 170 stores. Now we are at 800. At ang target natin is 1,500 hopefully by first quarter next year. Pinalalakas din ng pamahalaan ang biosecurity at disease prevention projects gaya ng paglunsad ng Animal Vaccine Development Program laban sa African Swine Fever at Foot and Mouth Disease at pagtatayo ng Biosafety Level 3 facility na magpapalakas sa pananaliksik at magtitiyak sa seguridad ng supply ng karne sa bansa. We intend to manufacture these vaccines at a very low cost para ma-distribute natin sa ating mga stakeholders sa agrikultura. Para nga mas less din ang risk nila, no? They become more bankable in a sense. Pinasinayaan naman ng Pangulo ang Bicol Mega Cold Storage Warehouse sa Camarines Sur. Ang cold storage expansion program na ito ay may kakayahan na mag-imbak ng mahigit 200,000 tonelada ng karne, isda, prutas at gulay kada taon. Mag-organize tayo ng grupo na magko-control dito para kayo ang magpapatakbo nito. Kayo magsasabi kung kailan ibebenta, kaninong tatanggapin na produkto. Upang tuluyang makamit ang food security, nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 101 para sa full implementation ng Republic Act No. 11321 o Sagip-Saka Act. Inaatasan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan na direktang bumili ng mga produkto sa mga magsasaka at mangingisda para mapataas ang kita at mapalakas ang lokal na produksyon. Nagtayo rin ng pamahalaan ng 152 makabagong rice processing system. Kulang na kulang talaga ang dryer systems natin at rice mills sa Pilipinas. Ngayon, binibigay na natin to diretso sa mga farmer co-ops para meron na silang kapabilidad na magpatuyo ng kanilang mga palay. Kung ang isang magsasaka ay makapag-dry ng kanyang palay, pwede niya munang ibenta yung kalahati at itago niya yung kalahati to sell at a later date. At mas magkakaroon siya ng mataas na negotiating power. Target ng administrasyon na magdagdag pa ng mahigit 300 nito para maibsan ang post-harvest losses.
Isang makasaysayang hakbang sa modernisasyon ng agrikultura ang groundbreaking ng kauna-unahang agricultural machinery factory sa bansa, ang Korea Agricultural Machinery Industry Complex sa Nueva Ecija. These tools will help increase production, improve crop quality, and ultimately raise the income of our farmers. To our Korean partners, thank you for believing that the Philippines is worth investing in. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Aglipay Sewage Treatment Plant na kayang maglinis ng 60 milyong litro ng wastewater na nanggagaling sa Mandaluyong, San Juan at Quezon City kada araw. Malaking tulong ito para mabawasan ang polusyon sa mga ilog, protektahan ang kalusugan ng mahigit 600,000 residente at suportahan ang rehabilitasyon ng Manila Bay. May 5 pang wastewater treatment plants na itinatayo sa Kamaynilaan at karatig lugar. This means that more liters of safe water is available for public consumption and more rivers and seas are preserved for future generations. This is how a carefully planned and thoroughly executed infrastructure directly improves the lives of our people. Samantala, ininspeksyon naman ng Pangulo ang Samag Water Treatment Plant sa Negros Occidental na may kapasidad na 75 milyong litro ng tubig kada araw. Inaasahang humigit kumulang 250,000 residente ang makikinabang dito. Bilang isa sa pinakamalaking producer ng niyog sa buong mundo, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas sa coconut industry. Pinagtibay din niya ang 21 prioridad na panukala, kabilang ang pag-amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Tunay ngang hindi biro ang pagtatanim. Kaya mahalagang bigyang prioridad ang pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, maging ng mga mangingisda, pagpapalakas ng mga programang pang-agrikultura, pagkakaroon ng sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain. Dahil instrumental ang sektor ng agrikultura sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng modernisasyon at patuloy na pagtulong ng administrasyon, tiyak ang food security hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ako si Kate Renya para sa SONA 2026.